yung panahon kung saan makakakain ng ating espiritual na mga pagkain na mula sa Panginoon na magiging kalakasan ng bawat isa sa atin. Kaya inayayahan ko po ang lahat ng nasa bawat tahanan na makisabay sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon upang mabigyan natin siya ng kagalakan. Amen po ba? Amen. At bago po yun, meron po muna akong babasahin mula sa Psalms 47, verse 6 to 7. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari at siya'y papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awitan purihin ng mga nilikha. Amen! Purihin natin at awitan ang ating Panginoon bagkat karapat dapat siya ng ating pagsamba. Karapat dapat siya ng ating pasasalamat. Talagang karapat dapat siya sa buhay na meron tayo ngayon. Kaya eto lang yung magagawa natin sa Kanya bilang pasasalamat. Purihin natin ang Panginoon. Sabayan niyo po kami sa aming pagpupuri. Hallelujah, Jesus! Oh Lord, we welcome
Hayaan mo nga, Panginoon Lord God, na maging kagalakan mo, Panginoon, mabigyan ka namin ng kaluguran, mapangiti ka namin sa aming pagpupuri at pagsamba, Panginoon Lord God. Panginoon, inaangkin namin ang awiting ito bilang panalangin ng aming mga puso, Panginoon Lord God. At sinasabi namin sa iyo, Panginoon Lord God, na kung kami lang sa sarili naming lakas, Panginoon, wala kaming kayang gawin, Panginoon, kung hindi ka namin kasama, Panginoon Lord God. Kaya Lord, hayaan mo na ialay namin sa iyo ang papuring ito. Hallelujah, Jesus. To your hand I commit again with all I am for you, Lord.
the reason that I live, the reason that I sing, and all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will
Jesus, O God. Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon Lord God, na sa pribilehiyo na makapagpuri at makaawit sa iyo, Panginoon Lord God. Hallelujah! Buhay na namin ang purihin at pasalamatan ka, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus! Ikaw lang ang aming tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, O God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon Lord God. Kung kami ay nasa presensya mo, Panginoon Lord God, talagang ligtas kami, Panginoon. Ikaw ang aming tanggulan, O God. Hallelujah! Ang aming kapahingahan, ang kapayapaan na binibigay mo sa aming puso ay hindi namin mahahanap sa iba, Panginoon Lord God. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang kasapatan ng aming mga buhay, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa lahat ng meron kami dahil ikaw ang Diyos na nagbigay nito, O God. Hallelujah, Jesus. Nagpapasalamat kami dahil may ganitong gawain, O God. Hallelujah, kung saan lahat ng nasa bawat tahanan ay malaya kang mararanasan, O God. Hallelujah, Jesus. Lord, maparangalan ka ng aming pagsamba, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Mangusap ka sa iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Ikaw ang maging sentro ng gawain ito, Panginoon, Lord God. Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, O God. Hallelujah, lahat ng pasasalamat. Oh, lahat ng pagluwalhati ay sa iyo. Dahil dakilang ngalan mo. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, binabalik namin sa iyo ang mga papuring ito. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kamusta mga kapatid? Praise God, hallelujah. Ang aking pagbati sa inyo ng kapayapaan. Ang panalangin ko ay nasa mabuti tayong kalagayan sa grasya ng ating Ama sa Langit at sa natatanging pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang topic ko po ngayon ay may pamagat na ang paglalakbay. Tayong lahat ay naglalakbay sa mundong ito. Pero bago tayo magpatuloy, simulan po natin sa isang panalangin. Amang nasa langit, maraming salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin sa araw-araw. Salamat po na sa gitna ng kahirapan ay hindi kami nagkukulang sa aming mga pangangailangan. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Pagpalain mo po ang aming bansa at gabayan mo po ang mga namumuno sa amin. Ama, buksan mo po ang aming puso at isipan na maluwalhati ang iyong kadakilaan sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Praise God, hallelujah, kamusta na mga kapatid? Ngayon naman ay balik po tayo sa ating topiko, ang paglalakbay. Nagsimula ang ating paglalakbay sa mundong ito nang tayo ay isinilang. Di po ba? Ang unang hakbang natin ay nagsimula sa pag-iyak. Ang pag-iyak ng isang sanggol ay naghahatid ng kasiyahan sa kanyang mga magulang at isang magandang palatandaan din sa mga doktor na walang problema sa sanggol. Isang indikasyon din na tayo ay nandito na sa mundong ito. Alam na natin na andito na tayo, pero kahit gaano man katalino ng isang tao o advance ang technology natin, wala pa ring sukatan sa mundong ito na tumutukoy kung gaano kahaba ang buhay ng isang tao. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam niyo po mga kapatid, parang ngayon ko lang mas higit na naiintindihan na sa tuwing nagdiriwang tayo ng ating kaarawan, nagiging palatandaan pala ito kung gaano na tayo katagal sa ating paglalakbay sa mundong ito. Katulad ko po, ako ay 48 years old na. So, ibig sabihin ay 48 years na ako sa mundong ito. Po ba?
Alam niyo po, pag yun pala nagsiselebrate tayo ng birthday, ay isa rin itong paalala na pag may birthday, may kamatayan din. Walang permanente dito sa mundo at ang lahat ng tao ay may hangganan. Ito ang katotohanan na dapat nating maintindihan. Sabi nga sa Mga Ngaral, chapter 7, verse 2, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Diba? Kasi, diba pag birthday natin, naghahanda tayo. Naghahanda tayo sa ating future. Pero ang kamatayan ba pinaghahandaan natin? May mga taong takot mamatay kasi hindi ito napaghandaan. Siguro dahil nga hindi naman alam ng isang tao kung kailan siya mamamatay. Hindi katulad ng birthday na alam mo kung anong buwan at anong araw. Dahil ang isa raw sa mga kinakatakutan ng tao ang hindi niya alam, di po ba? Yung hindi niya alam kung kailan, yun nga po, yung kamatayan. Halimbawa na lang, no? Halimbawa, yung sa COVID-19 ngayon, yung bakuna. Gusto ng mga tao magpabakuna kasi nga ang katwiran, meron ng panangga sa virus na kung mahawaan man ng COVID, hindi sila mamamatay. Meron namang takot magpabakuna dahil ang katwiran nila, hindi sila mamamatay sa bakuna, kundi sa komplikasyon sa kanilang sakit dulot ng bakuna. So, ang tao ay walang kapanatagan dahil natatakot mamatay. Ang nais ko lang pong sabihin na maging malinaw sa atin na tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. Sa gusto natin at sa hindi, talagang mamamatay ang tao, di po ba? Ang ating pananaw ay dapat nakatuon sa ating pupuntahan. Hindi tayo dapat mawili sa inihahain sa mundong ito dahil hindi ito ang permanenteng tahanan. Ang sabi nga sa Kawikaan chapter 4 verse 25 to 27, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon mo ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran at sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Sa buhay ng tao, dumadating ang kahirapan. Maraming mukha ang kahirapan, mga kapatid. May mga bagay na nahihirapan kang makapag-isip kung anong tama. Nahihirapan ka sa iyong trabaho. Nahihirapan kang makisama. Nahihirapan ka sa kalagayan, sa kalusugan, at sa marami pang sitwasyon na nagpapahirap sa isang tao. Ang tao, pag nakaramdam ng kahirapan at hindi niya ito kayang harapin, dumadating sa kanya ang panghihina ng loob. At ang isang tao, pag pinanghinaan na ng loob, nawawalan ito ng pag-asa. Pag ang tao naman ay nawalan ng pag-asa, nawala na rin ng direksyon sa buhay. Takot na ang nangingibabaw at nakakalimutan niya na siya ay anak ng Diyos. Alam niyo po ang kagandahan sa buhay natin na dapat nating i-appreciate na binigay sa atin ng Diyos ay ang binigyan niya tayo ng free will o malayang makapagdesisyon. Kasi nga, 'di ba, sa katotohanan lamang ay alam natin kung gaano na tayo katagal sa mundong ito pero hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magtatagal. Siguro piliin na lang natin ang maging masaya. Huwag takot at huwag ang pangamba. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo ayon sa 1:14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo.
Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang iyong kalooban at huwag kang matakot. Praise God, hallelujah. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapagdesisyon sa ating buhay. Kaya sa tuwing pagising natin sa umaga, huwag natin kalimutang magpasalamat sa Ama. Gawin natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Bigyang pansin natin ang mga kailangan at hindi ang ating mga gusto. May mga bagay tayong gusto na hindi naman natin pala kailangan. At may mga hindi tayo gusto pero iyon ang ating kailangan. Huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa mundo, mga kapatid, kundi ang mga kayamanan na pang langit. Sabi nga sa mga ngaral chapter 12 verse 13 to 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Amen. Praise God, praise the Lord. So wala talaga tayong may tatago sa Panginoon. Hayag man o lihim ay ating ipagsusulit pagdating ng panahon. So mga kapatid, upang makarating tayo sa ating pupuntahan, hanapin natin ang tamang daan upang hindi tayo maligaw. At iisa lamang ang tanging daan. Praise God. Iisa lang ang tamang daan. Ito mga kapatid. Praise God. Ang sabi sa 1:14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So mga kapatid, alam natin kung saan ang ating pupuntahan ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang ating Ama na nasa langit. Yun talaga ang pinaka-purpose ng ating buhay sa mundong ito. Kaya habang andito pa tayo sa mundong ito, matuto tayong magtiis. Ayon nga sa unang Pedro chapter 4 verse 1, yawang si Kristo'y nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito. Kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Amen. Praise God. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Manalangin po tayo. O Diyos na mapangyarihan sa lahat, wala po kaming magagawa ng sa aming kakayahan lamang. Umaasa po kami sa inyo ng lubusan. Patnubayan niyo po kami sa araw-araw. Iligtas niyo po kami sa anumang kapahamakan. Gabayan niyo po kami sa tamang landas sa aming paglalakbay sa mundong ito. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ang papuri at kapangyarihan sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Lord, itinataas ko sa iyo ang paglalakbay ng bawat isa. Tulungan mo nga, Panginoon, na sa aming paglalakbay patungo sa iyo ay hindi kami magkamali ng daan. Tulungan mo nga, Panginoon, na tuwid ang aming landas na madaanan at yung mga pagsubok na darating sa aming buhay ay malampasan namin. Panginoon, tulungan mo nga ang bawat isa, O God, na magkaroon ng maayos na paglalakbay patungo sa iyong kaharian. Tulungan mo nga, Panginoon, na sa bawat paglalakbay namin, sa bawat pagdaan ng mga pagsubok, sa bawat pagdaan ng mga taon, patuloy pa rin kaming nananampalataya sa iyo. Patuloy na nagiinit, Panginoon. Patuloy na nagniningas sa aming pananampalataya at hindi manlamig at hindi tumigil
at hindi tumalikod. Tulungan mo ang bawat isa, O God, na makarating sa iyong karian, Panginoon, upang sa gayon ay magkasama-sama kaming mga iyong anak na patuloy na nanampalataya sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manalangin po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, Lord Jesus, kami po ay humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, patawarin mo po kami, Panginoong Jesus, sa aming mga nagawang pagkakamali sa iyo, Lord, sa mga kasalanang nagawa namin sa iyo, Lord, sa araw na ito, Lord God. Lord, aking pong itinataas sa makapangyarihan mong pangalan, Lord, ang bawat pamilyang Pilipino, Lord Jesus, na dumadaan ngayon sa kahirapan, Lord, dahil sa kawalan ng trabaho, Panginoong Hesus, dulot ng COVID-19, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoong Hesus, hallelujah, bigyan mo po, Lord, ng trabaho, Lord, ang pamilya, Lord, na nangangailangan, Panginoong Hesus, hallelujah, ng trabaho, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God, ang miyembro ng kanilang pamilya na siyang nagpo-provide ng kanilang pangangailangan, Lord. God, ikaw po ang magbigay sa kanila, Lord Jesus, ng muling pagkakakitaan nila, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Alam ko po, Panginoong Hesus, hallelujah, na kayo po ang Diyos na mapagkalinga, Panginoong Hesus. Hallelujah. Kayo po ang Diyos na may awa, Lord. Hallelujah, Lord. Sa taos puso lang po kami humihingi sa iyong tulong, Panginoong Hesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Gayon din, Lord God, aking itinataas sa iyo ang pamilya na humaharap ngayon sa pagsubok ng kalusugan. Father God in heaven, Jesus, please, hipuin mo po, Lord. Hallelujah. Ang iyong mapagpagaling na mga kamay, Lord, ang karamdaman ng mayroon sila, Lord, at pagalingin niyo po, God. Hallelujah, Jesus. O Lord Jesus, wala pong imposible sa iyo, Panginoong Hesus. Hallelujah, Panginoon. At ang pamilya din, Lord, na nanghihina, Lord Jesus, nanghihina sa pananampalataya, Lord, please, pagkalooban mo po sila, Lord, ng iyong banal na espiritu, Lord, para po malabanan nila ang panghihina, Lord, na dulot po ng iyong kaaway, Panginoong Hesus. Ibalik mo po sa kanila, God, ang alab ng pananampalataya. Hallelujah, Jesus, Lord. Maghari ka po, Lord, sa bawat pamilyang Pilipino, Panginoong Hesus. Hallelujah, Lord. Talagang kami ay nananalig sa iyo, Lord, ng tapat, Lord, na alam po namin, Lord, na hindi mo po kami pababayaan, Panginoong Hesus. Hallelujah. Itinataas ko po sa iyo, God, ang bawat pamilya ng Jejia Church, Lord God, na kayo po ang tumugon sa bawat pangangailangan namin, Lord, ma-financial man o spiritual, Jesus. Hallelujah, God. Protektahan mo po kami, Lord. Protektahan mo po ang bawat tahanan, Lord. Hallelujah. Ng iyong banal na dugo, Lord, laban sa anumang gawa ng iyong kaaway, God. Dahil ang kaligtasan namin, Panginoong Hesus, ay nasa iyong makapangyarihang kamay, Panginoong Hesus. Hallelujah. Maghari ka po sa amin, Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. At sana, Lord, lahat ng pagsubok po na di pinagdadaanan ng bawat pamilya ng Jejia Bukal, Panginoong Hesus. Hallelujah, Lord. Tulungan mo po kami, Lord, na malagpasan po ito, Lord. Hallelujah. Alam namin, Panginoong Hesus, hallelujah, Jesus, na kung ano man yung pagsubok na meron kami, Lord, hindi niyo po hayaan, Panginoong Hesus, hallelujah, na ito ang magdulot ng kahinaan namin. Pagkusod, alam namin, Lord, na pag tumawag kami sa iyo ng tapat at totoo, Lord, lilingapin mo po kami, Panginoong Hesus, at sasagutin mo po, Lord, ang bawat dasal namin, Lord. Hindi man ito agad-agad, pero alam ko po, ipagkaloob mo po ito sa amin, sa bawat pamilyang humihiling ng iyong awa at ng iyong tulong, Panginoong Hesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Kaya ito po'y aking samot dalangin sa iyo, Panginoong Hesus, sa pangalan mo. Hallelujah, Jesus. Amen.